Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si Congressman Saldico. Na hanggang ngayon ho hindi na ho alam kung nasang lupalop na. Ito ho si Congressman Saldico, isa ho sa pinaka talagang putok ang pangalan na na-issue, nadadawit. Nababanggit ho rito sa usaping flood control issue or scandal. Ang sabi ho bago ho kasi pumutok ho ito, nasa ibang bansa ho ito. At magpapagamot daw ho, magpapagamot daw ng, sabi ko nga baka bumili ng pantalon na mahaba-haba ang bulsa kasi hindi na yata kasya sa kanya yung perang nakukurap niya. Lumalabas ho kasi, grabe ilang bilyon ho ang napasakamay ho ni Saldico. Naagulantang yung buong Senado, mga senador At ano na ho nangyari ho sa bahay ni Saldico? Ba't nagkaganito na? Bahay ni Saldico, balot ng tarp. Nakunan ng One News ang bahay ni ako Bicol Representative Saldico na ayon kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara ay isa sa mga pinaghahatian nila ng pera. Kasalukuyang nakatakip ng tarp ang naturang bahay sa Pasig City. Ayan ho yung bahay niya. Siguro natakot magbula ho nung yung iba ho kasi nung nakarang araw, di ba? Yung bahay ho nung mag-asawang Diskaya pinuntahan ho ng iba't ibang grupo. Pinagbabato ho pinintirahan pa ho yung harapan ng gate siguro ito natatakot sila. Baka gawin ng taong bayan. Hanggang ngayon ho mga kababayan wala pa ho naglalabas ho ng travel authority niya galing sa kamera kung kailan ho nagsimula itong umalis at kailan ang expiration ng kanyang bakasyon doon sa Amerika. Yung bakasyon niya pagpapagamot daw. Pagkaupo ho ng bagong speaker na si Faustino D, yung pumalit ho kay Martin Romualdez, naglabas ho agad ng memo na kung saan nire-revoke yung kanyang clearance. At umuwi na agad daw ho rito sa Pilipinas. Hanggang ngayon wala pa. Hindi pa alam kung nasa saan ho itong taong ito. At lumalabas mga kababayan, ngayong araw na ito, nung nakaraan matipid ho kasi sa mga ini-expose ho ito si Engineer Alcantara. Ngayon ho lumambot na. Marami hong mga binanggit hong mga pangalan ng politiko. Isa ho sa pinaka nagpadagungdong ho ng Senado kanina yung ginawang pagbubulgar ni Alcantara dito kay Congressman Saldico na kung saan umabot ho ng 8 bilyong piso ang naibigay nila kay Saldico. Sus, Mario Joseph. Pakinggan natin to mga kababayan. May part po doon. Hindi pala ito. Sista, nasa frontline ng balita. Yan, sa mahigit 8 bilyong piso ang natanggap umanong kickback ni Congressman Saldico mula sa flood control projects. Ayon kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, cash nila itong hinahatid sa bahay at penthouse ng kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
Ang litratong ito ng limpak-limpak na pera sa lamesa ay inayos daw ng ilang DPWH officials para mapunta sa bulsa ni Congressman Zaldico. Sa pagsisiwanat sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang siko ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong budget insertion para sa flood control projects. Mula sa 2022 hanggang 2025, 426 projects daw na nagkakahalaga ng higit 35 billion pesos ang ibinaba umano ni Ko sa Bulacan. Ang kapalit, 20 hanggang 25% na kickback umano o kabuang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay ni Ko sa Pasig. Pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, minsan na rin daw nakasama sa pag-deliver ng kickback umano para kay Ko sa penthouse ng isang hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na pera sa loob ng 20 maleta. Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50. Grabe, ano? Ganito pala katakaw sa pera ito si Zaldico. Oh. Ito, hindi na hearsay ito. Direkta na ho ito. Yung mismong nagdadala ho ng pera sa kanilang bahay, sa Pasig. Ha? Sa bahay mismo ni Congressman Zaldico, yung mismong nagdala ho ng pera sa bahay nila, yun yung mismong nagsasalita ho rito sa hearing. So, ang lakas hong ebidensya ito. Ha? Hindi ho hearsay ito. Pwede siguro hearsay, meron pang isang tao. Direkta na to. Wala ka ng lusot dito, Zaldico. Milyon. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Galing ang pera sa mga advance na bayad ng mga kinuhang kontratista sa mga proyekto na kalaunay magiging ghost project o substandard. Pati si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo idinadawit sa paghatid ng kickback. Sa akin pong boss. Grabe. Grabe, ano? Matindi pala ito si Zaldico sa pera. Magagawin mo dyan. Kala mo madadala mo sa impyerno yan. Tuloy natin. Nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po, Noong 2023 hanggang 2025, umabot daw sa higit 6 billion pesos ang proyektong ibinaba di umano ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaking kickback dyan, 25% o 1.5 billion pesos sa kung sino man ang proponents. Ulit, kung hindi substandard, ghost ang proyekto. Hindi lang sina Bernardo at Ko, kundi pati raw ang ilang senador ay nakinabang din sa anomalya. Sina dating Senador Bong Revilla at Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na una nang itinanggi ang paratang. Kwento ni Alcantara, humiling noon si Villanueva ng proyektong multipurpose building na gagastusan ng 1.5 billion pesos. Pero hindi raw ito napagbigyan. Nauwi daw sila sa flood control projects na ginastosan ng 600 million pesos. 25% dyan ang ibinigay raw sa tauhan ni Villanueva. Si Alcantara ulit ang nag-deliver. ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Samantala, wala namang direktang pakikipag-usap si Alcantara kay Senator Estrada. Pero May hinatid daw na pera ito. Doon sa Peng. Pakibigay kay boss. Bahala na siya kung anong plano niya sa future. Sabi. Hindi naman daw sinabi na galing yung sa flood control. Saan ba manggagaling yung pera na yun? Taga DPWH ka. Engineer ka sa 1st District ng Bulacan. Tapos engineer ka sa DPWH. Hindi raw alam ni Senador Villanueva na galing yun sa flood control. Saan ba manggagaling yun? Sa pera mo?
Sa bahay mo, sa bangko mo, ba't ka magbibigay ng ganong kalaking pera? Oh, medyo inililigtas, medyo inaano mo pa eh. Nililigtas mo pa eh. Huwag mo nang iligtas. Ha? Oh, damay din si Jingo Estrada. May bagong damay ho, si dating Senador Bong Revilla. Eh, ano pa ba ma-expect natin ho rito sa mga ito? Siyempre, wala namang aamin na naman dyan. Wala naman talagang aamin dito kahit isa. Wala akong aamin niya kahit isa. Eh, siguro magsabi yung mga engineer ng DPWH na may damay na aso, pati aso, baka umiling eh. Wala akong dadamay ang mangyayari rito, eh, isisisi nila lahat sa mga kontraktor. Sa mga engineer. Wala nga amin eh. Siyempre nga naman, halimbawa, may gustong umaming isa na politiko. Eh, maisip niya ba, aamin ba ako? Ako lang mag-isa, ako lang sasalo lahat. Yung iba hindi aamin. Eh, sama-sama na. Talagang walang aamin dyan. Mangyayari niyan, lahat ng taga-Congress na dawit, hindi aamin. Lahat ng senador na dawit sa Senado, hindi rin aamin. Sino na lang aamin? Ako na lang, maniniwala kayo? Ayun natin. Meron daw siyang isinumiting proyekto para sa 355 million pesos na pondo ng senador na nailusot din sa budget. Noong 2024 budget din, nagkaroon daw ng singit sa pondo para sa 3 proyekto sa Bulacan na itinuro raw ni Bernardo na para kay nooy Senator Bong Revilla. 30% daw niya nang ibinigay kay Revilla na tumakbo noon para sa re-election sa Senado. Dawit din sa pag-identify ng flood control projects noong 2022 si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Dahil daw sa bigat ng mga akusasyong nakasaad sa nilagdaang salaysay ni Engineer Alcantara, pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at tumungo sa DOJ. Mismong si Secretary Remulla ang sumama sa kanya para i-validate ang kanyang salaysay. Malaking tulong daw ito para malaman kung sino ang pwedeng ipasok sa Witness Protection Program. At nitong hapon, binalik ulit si Alcantara dito sa Senado. Ilalagay ho si Alcantara po muna sa Witness Protection Program. Nalis muna siya sa Senate. Tapos binalik lang ho siya dahil may hearing na naman. Ayan ho, maliwanag mga kababayan na lumambot na pero hindi pa ako kontento dun sa ganung lambot ni Alcantara eh. Parang marami pang sasabihin eh. Okay, hindi pa ako kontento. Ay, ibuhos mo na, sir. Ibuhos mo na. Medyo gumaganong-ganong ka pang konti. Okay, mga kababayan, tutok-tutok po tayo rito sa ating YouTube channel. Kita-kits po tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.